Hello guys, eto na naman tayo. So for today's video, i-share ko sa inyo. Kanina ka pala sa kalagitnaan ng work ko, so tumawag bigla yung driver namin. Actually, yung driver namin, siya yung nagdadala sa sasakyan na minsan pinapakita ko sa inyo, sinishare ko sa inyo. So kalagitnaan ng work ko, bigla siyang tumawag, nagsasabi na may sira daw yung sasakyan. So, yun, reaction ko is, ha? Bakit? Ano nangyari? So, parang medyo disturbed na ako. Medyo parang hindi ko katanggap-tanggap yung nangyari kasi parang kakasira lang ng sasakyan namin na nakaraan tapos ngayon sira na naman. So, tinanong ko sa kanya, ano palang problema? Hindi ba maganda yung takbo or performance ng sasakyan? So, ang sabi niya sa akin, may indicator daw nagsasabi na meron daw siyang engine problem or engine failure. So, yan yung parang may ilaw na makikita nyo sa harapan, parang color yellow yan siya eh. So, engine failure daw. So, nagtaka ako, flashback ako, kasi yung the last na repair is ano lang yun eh, change oil and then clutch bearing or something like that. Tapos ngayon, biglang nagkakaroon na ng engine failure. So, medyo kinabahan ako. Baka kasi yung expense na naman, medyo ganun kalaki. So, that's why, dahan-dahan ko siyang tinanong, anong klaseng engine failure? Ano ba yan? Steady ba yung light niya or parang blinking yung engine failure na indicator. So sabi niya sa akin, ano lang, steady lights lang siya. So okay, sige, baka mild lang yan siya. Sige, check natin mamaya. So yun yung i-share ko sa inyo. So ano ba ang dapat gawin yung mga causes ng mga engine failure? Tsaka dapat ba siyang pa-repair pa agad or ihahatid agad sa mga mekaniko? So yun yung i-share ko sa inyo. Papakita ko sa inyo mamaya. Pero bago kayo pagpatuloy, huwag nyo munang kalimutan na i-like at subscribe na rin dito sa YouTube channel ko for more updates and latest videos. Ano nga pala ang difference ng steady lights at saka blinking lights ng engine failure indicator? So ganito kasi yan. So if ever kasi na blinking lights, ito yung medyo severe o kumanda ka na kasi medyo malaki-laking problema to. So either may nakikita na siyang problema all about sa engine niya. So that's the time na kailangan mo na talagang ipadala sa malapit na repair shop ng mga sasakyan para at least ma-check ng mga mekaniko kung ano ba talaga ang punot dulo or problema na sasakyan mo. Ang sa case kasi namin is steady lights. So if ever steady lights siya, yun yung sinasabi na medyo mild lang yung issue. But still, kailangan pa rin natin siyang i-check or i-troubleshoot. Baka kasi kung maliit na problema, baka biglang lalaki. So yun yung titignan natin at susubukan nating tingnan mamaya. Okay, so ito na nga. Pupuntahan na natin yung sasakyan. Ito nga pala siya guys, oh. Okay. So, ayan, nakapasok ng susi. And then, so yan siya guys, oh, yung sinasabi ko. Ito na naka-yellow indicator. So yan yung tinatawag lang engine failure or engine problem. So if ever na umilaw yan, it's either may problema sa engine mo or dalawa yan siya. So it's either steady or blinking. So ang nandyan is steady. So yun yung i-check natin. So meron kasing manual method nito. Kaya mo lang siyang i-check up or gawin na di mo na kailangan pang dalahin sa shop or device na kakailangan para ma-repair ito. So paano? Let's try kung ano magagawa natin. Okay? So ayan na nga. Ito yung sinasabi ko. May mga gamit kasi dito yung driver namin. So kailangan ko munang iligpit yung mga nasa likod para at least maka-space ako. So una nating gagawin is i-check muna natin yung battery. So bubuksan muna natin sa likod para makita yung battery. May gagawin muna tayo doon. Okay? Okay, so ayan, naglabas na ako ng mga gamit na sasakyan. So ito, grabe, ang dami pala. Sira pala yung pintuan namin sa likod. So kailangan dito ako dumaan. So ayan, ang gagawin ko lang naman is kailangan kong mabuksan itong battery. So kung makikita nyo guys, ito siya, oh.
ito lang naman ang sadya ko. So, balik, kailangan ko lang i-meet up itong dalawa. I-meet up itong positive at saka negative na connectors. So, ayan. Kailangan ko lang i-meet up itong positive at saka negative na mga connectors dito sa battery. So, ano lang, hayaan lang natin yan sila na magdikit. Wait lang tayo until mga 1 or 2 minutes. Sandali lang to. Okay, so ayan na nga guys. So after ng mga ilang minuto, so ayan, binalik na natin sa yung mga positive at negative connectors niya sa battery. So paano? Try natin paanda rin para at least malaman natin kung nandyan pa ba yung problema. Okay? So, siguro natin to dahil saan naman natin sakaling may problema pa. Actually, tinanggal ko muna tong susi sa saksakan. So ayan, nakaandar. Kung papansin nyo, nakaandar yung dito na lights. It's because ginalaw kasi natin yung battery. So okay naman yung battery, naka-attach naman ng maayos. So paano? Try natin. Sana gumana. Ayun! So as you can see, wala na yung indicator dito, oh. So ibig sabihin mild lang talaga yung problema. So baka it's either may something lang na light trouble lang with regards to the something like connection doon sa engine. At buti nga lang, light lang talaga. So yan, effective yung strategy natin. So yun lang palang ginawa natin. So yung battery lang. So, in-open natin yung battery and then try to connect the positive and negative connectors na ilang minuto, and then after nyan pinandar. So yan, wala na. So ibig sabihin all goods na yung natin, battery at saka yung engine problem. So wala na. Wala na problema. Alright. Okay, so yun na nga. So back to normal na yung sasakyan. So wala na yung engine trouble na magkikita dito sa harapan. So everything's well. So ayan, yung mga gamit ng mga driver. So binalik ko na kung ano yung arrangements kanina. Medyo mabigat pa naman ito nga pinapapawisan niya ako sa pagbalik ng mga gamit nila So yun lang ginawa ko. So if ever mild lang, actually applicable lang to sa mga mild na mga engine trouble. So yun lang, bali buksan mo lang yung compartment ng battery ng sasakyan nyo and then i-connect mo, tanggalin mo yung connector ng positive at saka negative, tapos idugtong mo lang. So idikit mo lang siya ng mga ilang minutes, so 1 or 2 minutes to be exact. So after nun, balik mo, and then pagkabalik ng mga connector sa battery, so yun, try mo i-start yung sasakyan. So if ever na wala na yung ilaw for the indicators ng engine trouble, so yun, okay na yung sasakyan mo. If ever na andun pa rin yung indicator, so yun lang, same pa rin. Gawin mo lang ulit, pabalik-balik hanggang sa mag-back to normal siya. So yun nga, sinasabi ko, applicable lang talaga yun siya sa mga mild troubles. So if ever na maka-encounter kayo ng mga blinking indicator, so yun, that's the time na dadalhin mo na talaga yung sasakyan mo sa pinakamalapit na auto car repair para fully check nila yung problema ng sasakyan mo. Okay. O nga, para sa mga bago pa lang dito, huwag niyong kalimutan na i-like at saka i-subscribe yung YouTube channel ko for more updates and latest videos. So paano? I'll see you then.